Alright, great day everyone. Magandang araw pong muli sa bawat po sa atin sa oras po na to. Naniniwala po ko ng bawat isa sa atin ay pinagpala ngayon. Bakit po? Yung gumising ka na may kalakasan ka, may buhay ka, yung kasama mo ang pamilya mo habang nanonood ng live streaming po na to, you are blessed. Yes, you are blessed. Welcome home everyone. We would like to welcome all of you dito po sa ating Sunday Worship Celebration Online. Conquerors for Christ Church is a growing body of believers committed to glorify God through deep worship, warm fellowship, and active discipleship. Dito po sa church family, meron po tayong big four. First is our vision. Our vision is to win souls and make disciples. Our purpose is to love God and to love people. Our goal is to make every believer a leader of leaders. Our cause is nation transformation. Yes, naniniwala po kami na ang bansang Pilipinas ay patuloy na binabago at magbabago. At gusto po namin makibahagi sa pagbabago pong ito. Right now, I would like to welcome all the VIPs in the house. If this is the first time na makanood ka ng live streaming po na to, you are our VIP. Kung wala pang nakakapagsabi niyan sa'yo, I want you to know today that you are a very important person. Yes, dito po sa Conquerors family, you are a VIP. And of course, I would like to welcome lahat ng second-timers, lahat ng third-timers, lahat ng fourth-timers, and of course, all the end-timers in the house watching right now this live streaming. Maraming salamat po for joining today. Gusto ko rin i-welcome lahat ng pamilyang nanonood ngayon sa oras na to. And of course, the whole Conquerors family sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Thank you so much for joining today. Sa oras po na to, before we start, can we all bow down our heads and let us pray? Father God, maraming salamat po sa oras po na to. Salamat sa dugo ni Jesus ang patuloy naglilinis sa bawat isa sa amin sa lahat ng aming mga kasalanan. Dahil sa dugong ito, nagkaroon kami ng kalinisan, kalayaan, at kapatawaran. Maraming salamat po. Sa oras na to, we allow you, Holy Spirit, in our midst. Mangyari ang kalooban mo. Gawin mo ang kalooban mo. At ikaw ang patuloy na humipo sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Kaya mong katagpuin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa oras na to. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa ngayon, while watching this live streaming, Lord, saan man sila naroroon ngayon, abutin mo sila ng kapangyarihan mo. Abutin mo sila ng kagalakan nagmumula sa iyo. Abutin mo sila ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Abutin mo sila ng comfort na nagmumula sa iyo. Abutin mo sila ng pagpapalang nagmumula sa iyo. Salamat po sa oras na to for the victory in Jesus' name. Amen and amen. I would like to quote this verse coming from Psalms 103, starting from verse 11. Sabi po dito, "For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us." Kapatid, I want you to know this morning that you are loved and you are forgiven. And I pray sa umaga pong ito, patuloy na mag-alay tayo ng buhay natin sa Panginoon, sapagkat deserving siya sa lahat ng pagpupuri at pagsamba ng bawat isa sa atin, sapagkat siya ay nananatiling mabuti at tapat sa bawat isa po sa atin, regardless ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran. Again, I would like to welcome all of you sa ating pong Sunday Worship Celebration Online. Let's worship God right now as a family. Be blessed, everyone. God bless you all. Come, and now is the time to worship.
come, and now is the time to give your heart. Come, and just as you are, to worship. Come, and just as you are, before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, and now is the time to worship. Come, and now is the time to give your heart. Come, and just as you are, to worship. Come, just as you are, before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. We're calling you, calling all nations. Now is the time. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Before I spoke a word, you were singing over me.
so good to me. Before I took a breath, you breathed your life away. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I found leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love. And I was your foe, still held hard for me. You have been so, so good to me. When I felt no word, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. No, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No, it chases me down, fights till I found leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, your love is great, Lord. You're coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down,
Good morning everyone. Ito po ang inyong pastor, Pastor Paul Gutierrez, na muli makakasama niyo po sa loob ng ilang minuto, isang oras siguro, pag tayo po ay magkakasama na naman po na palakasin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Umasok po kayo na kami pong mga pastors, kasama po ng ating primary 12, ay lagi po kayong dinudulog sa panalangin. Inaalala po namin kayo lagi upang ang anumang pangailangan ng bawat sa puso atin ay katagpuin ng ating Panginoon, sapagkat ito pong ating paniniwala, ang ating pananampalataya, may Kristong todo-todong nagmamahal po sa atin. Kaya po malakas ang ating loob sa ganito man pong panahon na ating pong inabutan sa panahon po natin. Muli po, isang magandang umaga sa bawat sa puso atin. Alam ko kung minsan pa, pagpapalain na naman tayo ng ating pong Panginoon. Sapagkat pag pinagsasalusaluhan ang mga salita ng ating Panginoon, mayroon po tayong nakukuhang biyaya, pagpapala, kalakasan mula po dito. Yan yung po ibahagi ko sa umaga po na to. Ang isa pong bahagi ng kasulatan mula po sa Lumang Tipan sa panulat po ng Propeta Isaias. Chapter 60, mula po sa verse 1 hanggang verse 3. Babasahin ko po. Arise, shine, for your light has come, and glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Dito po sa mga talatang ito, nabanggit po dito, bago puntahan yung kabila pong anggulo nito, na mayroon daw pong kadilimang babalot sa mundo. Bago pagpapatuloy, marami pong nag-aaral ng salita ng Diyos na ang mga bahaging ito ng kasulatan ay pinatutungkulan po yung tinatawag po nating pagdating na ng ating Panginoong Kristo at paghahari niya sa loob ng 1,000 taon. The millennial reign of the Lord Jesus Christ. At ito pong mga salita po na to ay nagpapakita lamang na pagdating ng ating Panginoon, muli magliliwanag siya sa kanyang bayan sa pamamagitan po ng bansang Israel bilang kanyang sentro, kasama na rin ang lahat ng mananampalataya ng ating Panginoon upang maghari tayong kasama niya sa kanya pong pananagumpay. Pero ganun pa man, ang mga talata pong ito ay naniniwala ako, pwede po nating i-apply personal sa pamumuhay po natin. Sapagkat ang mga talatang binasa po natin ay para bagang may pagkakahalin tulad sa nangyayari po ngayon. Bakit po? Sabi po sa verse 2, behold, darkness shall cover the earth. Darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. Sa iba pong salin, see, darkness covers the earth, and thick darkness, deep darkness, thick darkness is over the peoples. Sabi po ng salita ng ating Panginoon, darating yung araw po na yun na talagang mababalot ng dilim ang buong mundo. Matinding dilim po ang sinabi ng salita ng Diyos. Makapal, malalim na dilim ang sinasabi ng salita ng Diyos na babalot po sa mundo. Okay? Gusto kong banggitin lamang sa panahon po natin, parang pwede na po natin talagang i-apply ito sa ngayon. No? Bakit po? Ang mundo po natin, sa panahon po natin, bago pa man dumating ang COVID-19, para masasabi mo talaga, binabalot na po ng kadiliman ang mundo. Sa kasalanan, patuloy pong lugmok na ang mundo, palalim pa ng palalim, ang dating mali, tama na po ngayon, ang dating ikinakahiya, pinagmamalaki na pong gawin po ngayon, ang dating mga bagay na ginagawa ng palihim, ng patago, at hindi pinapakita sa mundo, ngayon po talaga, pinapakita pa kung paano pong ang tao, ay sabihin na natin parang naglulumunoy sa kasalanan. Pero yung pa rin po ay pakikita natin sa anggulo pa lang ng moralidad at kasalanan. Parang ang mundo po ay padilim ng padilim po talaga eh. At pagkatapos tingnan po natin ang mundo din, bawat bansa ay paligsahan, kompetensya, at pagkatapos mayroon po tayong pangamba na pwedeng anumang oras ay sumabog po ang muli, digmaan na naman pandaigdig.
Pagkatapos po, napabalitaan po natin ang kabi-kabilang mga salot, ang kabi-kabila pong mga kalamidad ng ating mundo, hindi lamang po sa Pilipinas, kahit po sa mga bansa na hindi mo akalaing mangyayari ang mga salot na iba't iba, nangyayari po ngayon. Ang kalamidad ng mga matitinding bagyo, tornadoes, matitindi pong lindol na hindi pa naranasan, ngayon nangyayari, tuloy-tuloy ang kagutuman, taggutom sa ibang bansa, habang yung ibang bansa akala natin ay sagana, ang ibang mga bansa naman po ay hirap na hirap. Patindi ng patindi din po ang krimen sa panahon po natin. Palalim ng palalim talaga ang katigasan ng puso ng mga tao sa paggawa ng kasamaan laban sa kapwa po niya. Wala na pong halaga ngayon kung titingnan natin sa marami ang halaga ng buhay talaga. At marami pa pong nangyayari sa paligid natin na para bang tiningnan natin, para bagang kung wala ka lang talagang kapit sa Panginoon, kakaroon ka po talaga ng takot, magkakaroon ka ng pangamba. Dagdag pa po sa ating pong panahon po ngayon, ang isa sa pinaka-kinatatakutan po natin ay ang pagdating po o pagkakadiskubre ng COVID-19 na ngayon po ay hindi lang nagpahirap sa iisang bansa, kundi nagpapahirap po ngayon sa buong mundo. Maging ang mga bansa pong secured na pasok po ang mga tarangkahan nila ng sakit po na to. Maging ang mga bansang sigurado nilang sila'y ligtas, napasok po talaga. At mga magulang at kapatid, makikita natin, maging ang mga tao po ngayon sa paligid natin, pangulo man, matatalinong tao, scientist, mga doktor, lahat pong yan nagtulong-tulong na at binabudget na ng bilyon, trilyong pera ng mga taong mayayaman upang malutas lang ang problema po na to. Pero as of now, hanggang sa ngayon po, alam po natin, kumakapa pa rin sa dilim ang mundo para po dito. So parang pwede nating sabihin, na parang sabi po dito, behold, darkness shall cover the earth. Yung pong kadiliman po na yan talaga ay babalot daw sa buong mundo. Sa buong sanlibutan babalot po ito. Pero sa ating pong panahon, pwede na natin sabihin na ito ba yung patikim ng kadiliman na sinasabi na babalot sa buong mundo. At marami po talaga sa atin nag-iisip, natatakot, nag-aalala sa buhay po na to. Anong mangyayari? Paano pa ba ang mangyayari sa panahon po natin po ngayon? Kung ito'y magtatagal pa, paano ang buhay natin? Paano ang buhay ng pamilya ko? Mga magulang at kapatid, totoo po, gusto kong sabihin at hindi ako nanakot. Hindi po ako pastor na tinatawag na doom preacher. Hindi po ako ganon. Maaaring, kung kilala niyo po ako, ang aking pong mga mensahe lagi ay kung paano tayo palalakasin, kung paano kinin ang mga biyaya at pangako ng ating Panginoon, at naniniwala ko na tayo po'y nabubuhay sa mundo na to na pagpapakalain talaga ng Diyos. Never akong kung hindi man never, madalang po akong magsalita patungkol sa mga pwedeng mangyaring masama sa buhay po natin. And this day is in particular, gusto kong sabihin talaga na itong sinasabing darkness shall cover the earth. Pwede po natin talagang tingnan na ito ay isa sa kadiliman talagang bumabalot sa mundo. Pero habang binabalot ng takot ang mga tao, habang nababalot ng pangamba at pag-alala ang mga tao, meron pong promise dito rin po sa same verses na binasa po natin. Katulad po ng sinabi po dito sa verse 1. Sabi po niya, uulitin ko po ha, sa verse 2 sinabi na darkness shall cover the whole earth. Pero sa verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Sabi po ng salita ng ating Panginoon po dito, tumindig ka at magliwanag, sabi niya, sapagkat ang liwanag mo ay dumating na at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay babalot sa iyo, darating sa iyo. Sabi po dito, ulitin ko yung verse 2, behold, darating daw po yung kadiliman, darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will arise over you.
The Lord will arise over you and His glory will be seen upon you. Ito pang sabi ng ating Panginoon. Sa verse 3 pa nga sabi po dito, and the Gentiles shall come to your light. Even the kings of the world, sabi diyan, they will come to the brightness of your rising. Mga magulang at kapatid, sa kabila po na ang panahon po natin ay panahon ng kadiliman talaga at nababalot ng kadiliman. Opo, naniniwala po ako talaga, ang ating mundo po sa panahon po na to ay nababalot ng matinding kadiliman na maya-maya makikita po natin, kailangan po natin gumising na mga mananampalataya. Kailangan po nating magising sa panahon po na to mula sa matagal na nating pagkakahimbing, sapagkat ito po hindi laro, hindi biro, mga anak ng Diyos. Tayo po'y nabubuhay sa kadiliman sa panahon po natin po ngayon. Pero, ulitin ko po, may pangako ang Panginoon po sa atin. Sabi niya, sa gitna ng kadiliman na to, sabi niya, sa anak niya, sa bayan niya, sa mga mananampalataya. Ang sabi niya, kahit may darkness, sabi niya po sa mga anak niya, arise and shine, for your light has come. Sa gitna po ng kadiliman, kasabay. Sabi niya, sa gitna ng kadiliman, kasabay po nito. Ang sabi po ng Panginoon, arise, shine, for your light has come. It has come. Habang binabalot po ng kadiliman ng mundo, ang sabi po ng ating Panginoon sa mga mananampalataya, sa bayan po ng Diyos, ang sabi niya, arise, shine. Sabi po ng Panginoon, tumayo ka, tumindig ka, at magliwanag ka, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Yung pong pangako ng Panginoon sa atin. Maaaring tayo, pwede ba talaga tayo magliwanag sa gitna ng kadiliman? Posible ba na ang mundo ay nababalot ng kadiliman pero ang mga anak ng Diyos ay naliliwanagan? Posible ba na mga tao sa paligid po natin takot na takot, nangangamba, talagang nagpapanik na po ang maraming tao sa panahon po natin? Posible ba na ikaw, anak ng Diyos, ay manatili pa rin payapa talaga at panatag sa gitna ng kadiliman, sapagkat ang sabi ng Panginoon, magliwanag ka sapagkat dumating na ang liwanag. Balutan ka ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Posible ba? Opo. Mga magulang at kapatid, kung naalala niyo po yung mga nakaraan nating mensahe patungkol po sa mga salot na dumating sa Ehipto habang ang mga Israelita ay nandoon, marami po tayong nakita kung paano iningatan ng Diyos ang kanyang bayan habang dating ng dating ang mga salot. At bawat dating ng mga salot, ang mga anak ng Diyos ay iniingatan po niya. Posible pala na habang nasa kalagitnaan ka ng salot, kalagitnaan ng matinding pangyayari sa mundo, ang mga anak ng Diyos ay iniingatan niya. Pinakita niya na po ito. Pinatunayan niya na po ito. At marami pang beses pinakita niya po sa aklat ng salita ng Diyos na ang mga anak po niya sa gitna ng matinding pangyayari sa mundo, kaya po niyang ingatan. Kumbaga sa kadiliman, kaya niyang ingatan na may liwanag pa rin sa buhay ng mananampalataya sa gitna po ng kadiliman. Let me give you an example. Sa panahon nga po na yun ng mga salot, isa po sa salot doon, ang sabi ng ating Panginoon, I believe this is the 9th plague. Sabi po sa Exodus 10:21-23, then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward the sky so that darkness spreads over Egypt. Darkness that can be felt. Pero niyo po yun? Pero bang dilim nararamdaman? Pero alam niyo po, mas malalim sa salitang darkness ang ibig sabihin po nito. Hindi lang yung walang liwanag, walang ilaw. Sabi dito, darkness that can be felt. Ramdam mo. Sa panahon po natin, parang ramdam mo ang takot, ramdam mo ang dilim, ramdam mo ang kawalan ng pag-asa, ramdam mo yung depression ng tao, ramdam mo sa paligid, ramdam mo sa mga tao, ramdam mo sa social media, ramdam mo sa mga balita. Ang dilim. Sabi nga po ng Panginoon dito, darkness that can be felt. So Moses stretched out his hand toward the sky, and total darkness covered all Egypt for 3 days. Complete darkness for 3 days.
Sabi nga po ng salita ng Diyos, kung pabalikan pa natin dyan, wala daw halos nakatayo, walang makaupo, walang makalakad, walang makapunta sa dapat gawin. Total darkness. Walang makagawa, walang makatrabaho, walang makakilos, walang makaalis sa kanilang kinalalagyan. Total darkness. Hindi ba parang ganun din po ngayon na tayo pinasa quarantine, nasa lockdown, walang makaalis, walang makapunta sa gustong puntahan, walang makagawa, walang makatapos ng gustong gawin na dating ginagawa. Nandito lang tayo. Total darkness. Sabi po ng salita po ng Diyos dito. For 3 days. Pero tinan niyo po, no one could see anyone else or move about for 3 days. Wala na pong makilos. Pero itong sinabi niya, yet, all the Israelites had light in the places where they lived. Sabi ng salita ng Diyos, ganun pa man, sabi niya, matinding kadiliman ang babalot sa buong Ehipto. Ganun pa man, sabi niya, lahat ng mga Israelita ay may liwanag sa kanilang tinatahanan. Puri ng Diyos. Habang nababanat ng dilim ang lupain, habang walang makakilos sa panahon po nila ngayon, matinding dilim na ramdam that can be felt. Sabi po ng salita ng Diyos, all the Israelites had light. Mayroon pong liwanag sa kanila. Kung saan sila daw po nananahan, may liwanag po sa kanila. Mga magulang at mga kapatid. Posible po talaga yung sinabi sa Isaiah chapter 60. Sabi niya, arise and shine, for the glory of the Lord is risen upon you. Sabi ng Panginoon, arise and shine, for your light has come. Habang sinasabi niya, for deep darkness and thick darkness shall cover the earth. Sabi niya, arise and shine. Praise God! Salamat po sa Panginoon sapagkat ito ang pangako niya sa bawat isa sa atin. At ito pong pangako niya na talagang pwede natin panghawakan. Pwede po natin panghawakan ang sinasabi ng salita ng Diyos na anumang kadiliman ang pwede mangyari sa atin, sa paligid po natin, anak ng Diyos, hindi ka pababaya ng ating Panginoon. Sapagkat sabi niya, magliliwanag ka sapagkat ang kaluwalhatian ko, sabi po ng Diyos, ang kaluwalhatian ko ang siyang babalot sa iyo because of God. Kahit po kadiliman sa paligid natin, pwede pala tayong makitang nagliliwanag pa rin. Well, when I say nagliliwanag, nakikita ang buhay natin maganda, buhay natin maayos, buhay natin pinagpapala, ang buhay natin panatag, ang buhay natin punong-puno ng pag-asa, ang buhay natin kinakakitaan ng maraming magagandang bagay habang ang paligid po natin magulo at nadidiliman po sila. Mga magulang at kapatid, meron po akong naalala lang sa buhay po ni Abraham. Kapag pinag-uusapan natin, pwede ba ng anak ng Diyos ay pagpalain niya sa gitna ng matinding pangangailangan, sa matinding kadiliman na bumabalik po sa atin? Lahat apektado. Lahat po apektado, pero posible ba ng mga anak ng Diyos ay hindi? Posible ba ng mga anak ng Diyos ay pinagpapala niya sa kabila ng kadilimang pumapaligid sa atin? Naalala ko po ang buhay ni Abraham. Si Abraham po ay tinawag ng ating Panginoon mula po sa kanyang dating lugar, dating lupain. Sabi niya, umalis ka dyan, may bibigay ako sa iyong lupain. At dadami kayo doon ng inyong mga inanak at magiging malaking bansa. Binibigay ko sa iyo ang lupain po na to, sabi ng Panginoon. At sumunod po si Abraham. Pero sa kanya pong pagsunod, pag-alis po niya sa kanilang lupain, at pagkatapos sumunod sa Panginoon, una sa Shechem, pagkatapos sa Bethel, pagkatapos po nagkaroon ng taggutom. Nagkaroon po ng matinding taggutom. Ang sabi ng Biblia, matinding taggutom. Hindi po taggutom lang, matinding taggutom. Sabi po sa Genesis 12:10, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Canaan. Kaya umalis doon sina Abraham at naglakbay patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Habang paligid po ay talagang tagutom, matinding tagutom. At sa Biblia po, marami tayong mababasa ng ganitong mga pagkakataon, matinding tagutom. Pinabasa pa po tayo na sa sobrang gutom ng mga tao, kinakain na nila ang kanilang sariling anak. Pero sa mga anak ng Diyos,
May mga pagkakataon, nararanasan din natin ang nararanasan ng iba. Pero naniniwala po ako, may special pong favor si Lord sa mga anak po niya. Habang nababalot ng dilim ang paligid, may special favor si Lord para po sa atin. Katulad po ni Abraham. Siya po ay, sabihin na natin, nagalaw din eh. Kumbaga, na-move din po siya. Kaya kailangan kumilos at pumunta sa Egypt sapagkat nagkaroon ng matinding kagutom. Pero after po ng tagutom, namatay ba si Abraham? Hindi ba natapos ang pangako ng Diyos sa kanya? Hindi ba naganap ang pangako ng Diyos sa kanya sapagkat siya'y apektado ng tagutom at siya'y nagkasakit at hanggang siya'y namatay agad? Hindi po eh. Si Abraham po'y nanatili pong buhay, malakas, hanggang marating po ang pangako ng Diyos para po sa kanya. Pakinggan niyo po, anong nangyari sa kanya sa gitna ng tagutom? Sa chapter 13 po, verse 1, mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay ng pahilaga patungong Negev, kasama ang kanyang asawa at ang kanyang pamangkin na si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Verse 2, mayaman na noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka, marami na rin siyang naipong ginto at pila. Praise God! Habang ang panahon po ay tagutom, taghirap. Habang ang panahon po ay tagutom at taghirap. Tingnan niyo po, si Abraham, papayaman ng papayaman. Pasagana ng pasagana ang buhay niya, habang ang paligid po, gutom. Gutom ang mga tao. Matinding tagutom ang nangyari po sa kanila. Pero, makikita po natin dito, si Abraham, sa gitna po ng matinding famine, ang anak po ng Diyos, ang lingkod po ng Diyos, hindi apektado. Sa halip po, ang sabi po dito, payaman ng payaman, patindi ng patindi ang pamumuhay. Well, nabanggit ko po yung salitang payaman ng payaman. Hindi po ako tumitingin lang sa yamang pera, material, financial. Kundi para sa akin, ang kasaganaan po na to ay kabuuan ng ating pagkatao. Katulad po ng sinabi sa salita ng Diyos sa 3 John 2, ang ating buong pagkatao. Holistic ang blessing ng ating Panginoon. Hindi lang po material, kundi buong pagkatao natin, buong pamilya natin, buong pamumuhay natin. Pagpapalain po ng ating Diyos. I'm not just talking about money. Kundi sa gitna po ng kadiliman po natin nangyayari sa ating paligid, sa panahon po natin, ulitin ko po, sa panahon natin, posible ba talaga yung sinabi sa Isaiah chapter 60, arise and shine, for your light has come? Habang pagkatapos sa verse 2, sabi niya, babalutin ng dilim ang mundo, pero ikaw magliliwanag ka, makikita to ng mga tao, makikita to ng mga bansa, kahit mga hari magsisilapit sa iyo, sapagkat nakikita ang kaliwanagan sa iyo. Possible? Posible po. Nakita natin kahit po sa buhay ni Abraham, sa gitna po ng matinding taghirap, ang mga tao nagagalaw, napupunta kung saan dapat pumunta, pero pagkatapos po ng matinding tagutom, sabi po ng salita ng Diyos, ang kanyang lingkod na si Abraham, hindi po naghirap, hindi rin nagkasakit, hindi namatay sa gutom, pinagpapala pa ng ating pong Panginoon. Purihin po ang Diyos. Alam niyo po mga magulang at kapatid, sa umaga na ito, gusto ko ibahagi po sa atin na yung nangyayari pong panahon po natin ngayon, this is a special season of God's grace. Ang maaari may magsabi sa atin, di ba ang grace pare-pareho lang. Pero pa bang special grace? Of course, naniniwala po ako ng Panginoon po natin ay punong-puno ng kahabagan. Pero now, I'm talking about what is now? What is happening now? Nasa panahon po natin, inabutan tayo ng COVID-19. Inabutan po tayo ng pandemic po na to. Ang huli daw po ay 1980. At sa loob po ng maraming taon, tayo pang inabutan ito. Sabihin ba natin, malas tayo.
Bakit natin to inabutan pa? Bakit sa panahon po natin to dumating? Well, maaari pong kung titingnan natin sa negatibo, pwede po natin tingnan ganon. Pero naniniwala po ako na sa ilalim po ng langit ang lahat ng mga pangyayari. Mayroon pong layunin ang ating pong Panginoon. Sa lahat ng nangyayari, ito man ay permissive na ginawa o pinahintulot ng ating pong Panginoon. I believe lahat pong ito, mayroon pong layunin ng ating Panginoon. At pwede kong tingnan po sa oras po na to, that today, sa panahon pong nangyayari po sa atin, this is a special season of God's grace. Bakit po? First, to the world. Sa mundo. This is a special season of grace. Sa mundo. Bakit po? Ulitin ko. Sabi ko kanina, ang mundo po natin napapahalutan ng kadiliman. Ang mundo po talaga natin, mga magulang at kapatid, ulitin ko po, malala na, palala pa ng palala, palalim ng palalim sa kasalanan, ang krimen matindi. Wala na pong habas ang tao sa pagpatay o pagsira ng buhay ng tao. At sa dami po ng kasalanan, patindi ng patindi. Pwede natin sabihin po talaga, paano ang tao kung ang Diyos ay hahatol? Pero hatol ba itong COVID-19, pandemic na to? Well, gusto kong sabihin na sa halip na hatol, this is God's way of showing us a special favor. Bakit po? Sapagkat sa pamamagitan ng nangyayari po na to, yung tao lang talaga, yung mga tao kung lalapit sa Diyos, kung magpapakumbaba po talaga sa Panginoon, yung mga taong nagpaksama, yung mga taong lumayo sa Diyos, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos sa matagal na panahon, yung mga taong mas inuna ang material, yung mga taong inuna ang sarili, yung mga taong walang pakialam tungkol sa Diyos, at ngayon nangyayari po itong COVID-19 na nagbibigay ng takot ngayon sa lahat ng tao. This is God's way of dealing with these people, with this generation. At sa palagi ko po, ito'y paraan ng kanyang matindi pa rin pagmamahal. Na itong mga tao po na ito'y tinatawag niya, maaaring nagagamit na lang itong COVID-19 po na ito upang ang tao magising. Sa kanyang paggising ay maisip niya, wala po talaga, di ba mga kapatid, nabanggit na po natin ng maraming beses, saglit pala mawawala ang pera. Tingnan niyo po, sa Pilipinas na lang, huwag na tayo pupunta sa ibang bansa, sa Pilipinas na lang. Yung malaking pondo ng gobyerno, sa loob lang pala ng ilang linggo, ubos. Di po ba? At ang Pangulo po natin sasabi, wala na tayong pera. Kahit pala gaano karaming kayamanan, may katapusan. Isang COVID-19 pa lang katapat nito, ang buong mundo gumastos na ng hindi mabilang na kayamanan. Pwede palang maubos lahat. Ang pangarap ng tao, pwede palang wala naman. Ang mga pinundar ng tao, pwede palang maubos lahat sa isang iglap, pwede pong mawala. Ang trabaho pinagmamalaki natin, pwedeng mawala sa isang iglap. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Sa panahon po na to, ulitin ko, this is a special season of grace. Una, sa mga taong lumalayo sa Panginoon o sa mga taong hindi naghahanap sa Diyos, mga taong nagkanya-kanya po talaga, ito'y paparaan ng Diyos para ipadama pa rin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang biyaya. Sapagkat sa pamagitan nga ng COVID-19, biglang magising ang tao. Oo nga, kailangan ko pala ang Diyos. Oo nga, wala palang halaga ang lahat ng bagay po na to. Kung wala ang Diyos, wala po pala ang lahat. At makikita natin ngayon ang mga tao, hindi ba? Kahit mga taong dating hindi kumikilala sa Diyos, ngayon biglang-bigla tumatawag sa Diyos. Biglang-bigla lumuluhod at nananalangin kung may Diyos. Tulungan mo po kami. Naniniwala po ako sa sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Sapagkat sa mga naunang talata po ay inihula daw yung pagdating ni Kristo, pero ilang daan na taon ang lumipas, wala pa rin. At ang sabi ng mga taong hinahamak ang salita ng Diyos, noong pa namin narinig yan, wala namang nangyayari. Nung pa namin narinig yan, wala namang Kristong dumarating. Wala naman talaga. Pero sabi po ni Peter, sabi po niya dito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead,
He is patient with you. Matyaga ang Panginoon. Matyaga pa. Kaya po mga kapatid, kung tutusin lang po talaga kung ang Diyos natin kilala ay yung Diyos ng Biblia na nung araw na pag ang tao sobrang sama, nagugunaw ang mundo, sobrang sama, umuulan ng apoy at nagugunaw ang bansa. Kapatid, salamat sa Diyos sapagkat sa panahon po natin, this is all because of God's grace. Sa ating pag-ibig ng Panginoon sa atin po, yung kanyang matinding biyaya po sa atin. Kaparusahan na ang dapat mangyari sa bawat sa atin. Sa buong mundo, pwede na po talagang ipadama ang kanyang galit at poot. Pero because of His grace. And I believe this COVID-19, this is God's tool of showing His grace. Hindi po yung pagpatay ng maraming tao. Hindi po yung pagkagutom ng maraming tao, ang ibig kong sabihin dahil sa COVID-19, kundi dahil sa COVID-19, napapaisip ang tao, napapaupo, lalo na wala na tayong ginagawa po ngayon, napapaupo ang marami, nag-iisip ng mas malalim. Oo nga, ano ba ang pera? Oo nga, ano ba ang kapangyarihan? Oo nga, ano ba ang material na bagay? Oo nga, ano ba yung pangalang pinaghihirapan kong itindig? Pwede palang mawala ng mabilis na mabilis. Instead, He is patient with you. Ang tiyaga ng Panginoon, ano po? Ang tiyaga ng Panginoon. Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So ulitin ko po, to the world, this is a special season of grace. Pagbalik loob ang tao, lumapit sa Kanya at naniniwala po ako talaga. Katulad po ng ama ng alibughang anak, kahit gaano kasama ang mundo, this is what I believe. Ito ang dahilan ba't namatay si Kristo sa mundo. Kahit gaano man kasama ang mundo, He doesn't want anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sa pamamagitan ng mukhang madilim na itong nangyayari sa panahon po natin, maging daan upang ang tao magsaliksik sa kanyang sarili, makilala niya ang totoong Diyos, tanggapin niya ang Panginoon bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. So again, itong darkness po na to, this is a special season of grace, first to the world. May mga tao pong nananampalataya. At ngayon po nakikita po natin, kahit po sa church po natin, may mga tao po ngayon sa mga pamilya na dating hindi naaakay sa Panginoon. Sa mga pamilya, nanay siguro o tatay o kapatid na dati hirap na hirap dalhin sa gawain ng ating Panginoon. Ngunit sa pamagitan po ng lockdown po na to o quarantine po natin ngayon, nagkakaroon ng pagkakataon para mga mahal natin sa buhay na wala pa kay Kristo, nakakaupong katabi po natin habang nakikinig ng salita ng Diyos katulad ng oras po na to, na habang nakaupo sila, napapaisip sila, oo nga, paano ako kung wala ang Diyos? Kailangan ko ang Diyos. Salamat sa Panginoon. And because of this COVID-19, kaya nakaupo ngayon ang mga tao at nakikinig ng salita ng Diyos. And countless people have come to know the Lord Jesus Christ all over the world. I have read an article, mga doktor sa Italy na walang Diyos, atheist. Hindi kinikilala ang Diyos, walang paniniwala sa Diyos. Habang kinaasikaso nila ang mga namamatay dito, namamatay dyan, namamatay dito. Itong mga tao na itong walang Diyos, nangingilabot sila, nakikita nila, patay dito, patay dyan, lahat ng mga karamihan sa kanilang mga ginagamot ay namamatay. Alam po natin. Italy. May dalawang atheist na doktor, nakita nila, mayroon ding matanda. May sakit din. Pero pastor, walang ginawa itong pastor na matanda na to sa kabila ng sakit niya, kundi isa-isahin ang mga may sakit, ipanalangin, palakasin ang kalooban. And somehow, itong dalawang doktor na to na atheist, nakikita nila yung liwanag ng pastor na to habang isang-isa pinapanalangin ang mga may sakit. Iba namamatay, yung iba nakaka-recover. Pero habang nakikita nilang nag-iikot ang pastor na matanda na to, around 80s na,
May liwanag na nakikita sa kanyang mukha. May naliwanag na nakikita sa mga ipinapanalangin po niya. Dulo ng kwento ng dalawang atheist na doktor, totoo may Diyos. Naging daan po yun para tanggapin nila si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Wow! During this deep darkness and thick darkness that is covering the entire earth, the world, pwede po talagang magliwanag ang Panginoon. At maging daan po ito para marami pang makakilala sa Panginoon. Again, to the world, this is a special season of grace. Marami pong makakakilala sa Panginoon. Maraming tatanggap sa Panginoon. Second, to the believers, this is also a special season of grace to the believers. Opo, kahit po sa ating mga nanampalataya, sa ating mga church, no? sa bawat isang nagsasabing Kristo, Panginoon kita, tagapagligtas, special season of grace din po ito para sa atin. Bakit po? Kung titingnan po natin ang mundo sa panahon po natin, o ang church, hindi na siya katulad ng dapat niyang maging pamumuhay. Ang ibig kong sabihin, ang faith ng mananampalataya, maraming mananampalataya, hindi ko sinasabing lahat, maraming mananampalataya, parang paurong ng paurong ang pananampalataya natin. Ang pagiging Kristyano po natin ay parang paurong ng paurong. Noong panahon po na kabataan ko pa, 1980s, nung ako tumanggap sa Panginoon at marami pong sa nanunood ay kasabayan na nakakilala sa Panginoon during the 80s. Noong pong panahon po na yun, magugulat kayo sa sasabihin ko, noong panahon po noong 1980s, marami pong bawal na ngayon ay magtataka kayo bakit bawal. Noong panahon po namin, naniniwala kami ng manood na sine ay kasalanan. Opo. Ang mga mananampalataya noong 1980s, hindi po nanonood ng sine. O karamihan, majority, sapagkat sa panahon po namin parang naipamulat sa aming mga kabataan ng pagpunta sa sinehan ay gawaing makasanlibutan. Karnal ang Kristiyano pag nagpunta sa sinehan nung araw po na yon. Nung araw po na yon, ang panonood ng TV, ng walang tigil na panonood ng TV, consider din pong kasalanan, tinuturo sa amin ng mga pastors nung araw na ito'y pagiging makasanlibutan. Ang mga kabataang magkakaroon katipan na hindi Kristiyano ay isang paraang makasanlibutan din po. At very rare po, very rare, I myself, sa marami pong taon talaga, ang tingin ko sa mga ganitong bagay na hindi naman talaga masama, ay masama. At ang turo pa sa amin ng mga pastors po noon, na ang panahon namin noon na talagang maiinit ang Kristiyano, malalapit sa Diyos ang mga Kristiyano, maapoy ang mga Kristiyano, lumalayo sa mga sa mga gawain makasanlibutan ng mga Kristiyano, at talagang kinikip namin ang sarili namin pure nung panahon po nung 80s. Pero ganun pa man, ang turo ng mga pastor ng panahon po na yon, ang turo nila, the church has become worldly, while the world has become churchy. 1980s, tatakot kaming gumawa ng mga bagay na alam namin makakataint ng aming pananampalataya. Kahit akala namin ay mali pala talaga, o hindi naman pala talaga mali sa paraan po natin ang tamang pag-iisip, no? Tamang pagbabalanse na lang ng bagay. Okay? Extreme nung panahon po na yun. Ganun pa man, sobrang ingat po namin sa aming mga sarili. Pero ang tingin pa rin ng mga pastors nung panahon po na to, the church has become worldly. Kung nabubuhay po yung mga pastor ng araw at makikita ngayon ang church, ano kaya ang tawag nila sa marami sa church ngayon? Social drinking, pwede daw. Okay? Kahit ano, pwede daw. Basta pumunta ka lang ng church, pwede na. Basta magbasa ka ng Bible, pwede na rin. So I believe, ito pong panahon po na to,
This is also a special season of grace sa ating mga mananampalataya. Bakit po? Habang umuurong ang ating pananampalataya, habang papalayo tayo ng papalayo, o papalapit naman tayo ng papalapit sa paraang sanglibutan, siguro talaga ngayon mas pwedeng sabihin, the church has become worldly. At madalas hindi mo na makikita ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi po mananampalataya. Tapos sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 11, Dear friends, I urge you, as foreigners, di naman talaga tayo taga rito as foreigners and exiles, to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. Verse 12, live such good lives among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Ito sinabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sabi niya, total, di naman tayo talaga taga rito. Estranghero lang tayo mga mananampalataya ng Panginoon, dumadaan tayo sa mundong ito lamang. Iwasan na ninyo yung mga sinful desires na kumakalaban sa ating kaluluwa. Mamuhay kayo bilang mga tao sa harap ng mga pagano sa harapang ito. Mamuhay kayo na nagliliwanag para sa kapurihan ng ating Diyos. So, I believe, habang ang church po natin ay parang palamig ng palamig, habang maraming mananampalataya, palamig ng palamig ang pananampalataya. Yung dating apoy na nasa Kanya, unting-unting nawawala, unting-unting namamatay yung apoy na tinanggap natin nung makilala natin ang ating Panginoon. At unti-unti, tayo pinararahuyo na din. Yung desire natin, parang sa mundo na rin. Kung ano yung pinagnanasahan ng mundo, ganun din ang mananampalataya. Kung ano yung mga pangarap ng mundo, ganun din ang mga mananampalataya. Kung ano yung pinag-iinitan talaga ng mundo, parang ganun na rin ang gusto ng mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon, itong panahon po na to, season of grace. Why? Dahil ito po yung panahon na mag-iisip ka katulad ng mundo na napapaupo at nag-iisip ano ba ang buhay ng tao. Lalo na po sa ating mananampalataya. Ito po yung oras talaga ngayon magsaliksik ng puso natin. This is a time of seeking God. Ito po yung panahon na talagang hahanapin mo ang Diyos. Kakausapin mo ang Diyos. Sasaliksikin mo talaga ang Diyos patungkol dito. Na mula sa buhay na lalamig, sa buhay na Kristiyano pero namumuhay sa kasalanan, isang Kristiyano pero hindi kaiba sa hindi mananampalataya. Ito po yung oras na dapat na tayong mag-isip. Ito po yung oras na dapat tayong umupo at magsaliksik at balabalansin po natin talaga, timbangin natin ang ating mga buhay talaga bilang mananampalataya ni Kristo. And somehow, gusto kong angkinin na itong COVID-19 ang magpapaupo talaga sa iyo at talagang magiging daan para umiyak tayo sa Diyos at saliksikin natin ng Diyos. Sabihin natin, Lord, wala palang halaga ang lahat ng bagay. Totoo pala yung sinabi ni Haring David, ikaw lang, you are my only portion. You are my only portion. Naalala ko lang po si Moses. Dahil sa katigasan ng puso ng mga tao, reklamo doon, reklamo dyan. Nung sila naglalakbay na po sa ilang, sabi ng Panginoon, Moses, narinig ko ang mga daing nila, ang mga reklamo nila, ang mga paglaban nila, narinig kong lahat. Sabi niya, mula ngayon, hindi ko na kayo sasamahan. Mauna na kayo. Naglalakbay po kasi sila papuntang lupang pangako. Sabi ng Panginoon kay Moses, mauna na kayo, hindi ko kayo sasamahan. Baka along the way, mapatay ko lang kayo. Sabi ng Diyos, mauna na kayo, pumunta kayo mag-isa sa land of promise. Pero po sabi po ni Moses, Lord, Panginoon, kung hindi mo rin lang kami sasamahan, dito na lang kami. Kasi andito ka. If you will not go with us, we will not go, Lord. We want your presence.
Naman itong panahon po na to ng COVID-19, yung bang panahon para po yung mga values natin. Marami pong mga Kristiyano talaga. Bilang pastor, hindi po naging lingid sa akin. Bilang pastor, nakikita ko mga Kristiyano po ngayon, mas mahalaga ang pera, mas mahalaga ang trabaho, mas mahalaga ang material, mas mahalaga ang sarili. Hindi po natin minamasama yun eh. Marami na po akong ganung pangaral. Hindi po masama ang lahat ng binabanggit ko po na yan. Bahagi ng buhay po natin na yan. Ang nagiging mali pag lahat pong yan ginawan mo ng pagpapahalaga, pagkatapos kinalimutan ang Diyos, hindi mo pinahalagaan, tinalikuran ng Diyos, wala ka ng panahon para sa Kanya. Yun po ang palagay ko na may mali. So today, ito pong nangyayari sa paligid natin na nakadiliman sa panahon po natin ngayon, para din po sa ating lahat, pati sa nanlalamig, pati po sa nag-backslide, pati po sa tumalikod sa Panginoon, pati sa lahat ng anak ng Diyos na wala ng pag-ibig sa Panginoon, sa lahat ng anak ng Diyos na tumatalikod na para sa Panginoon. Ito yung oras na habang madilim sa paligid natin, ito yung oras, kapatid, na pwede ka nang magliwanag, sapagkat sa panahon po na to, season of grace, special season of God's favor para po sa iyo upang makita mo, Lord, I need you. Maranasan natin yung sinabi ng Panginoon, arise, shine, tumayo ka na, magliwanag ka na, for your light has come. Bilang mga mananampalataya po, kailangan po natin, ano po ang susi ng lahat ng to? Sadya ngayon ko babanggitin ang pamagat ng ating pong mensahe. Ano pong susi ng lahat ng ito? Upang tayo po ay makabalik sa Panginoon, upang tayo po ay pagliwanag talaga, upang tayo maranasan natin at sa kabila ng kadilimang bumabalot, may Panginoon na nag-iingat at yumayakap sa atin at binabalot tayo ng Kanyang kapangyarihan at sinasamahan niya tayo talaga at iniingatan niya tayo sa kabila ng kadiliman na to. Ano yung susi po doon? Babalikan po natin ulit ang buhay ni Abraham, kung paano pong nagliliwanag ang buhay niya sa kabila po ng mga matitinding pangyayari sa buhay niya, sa panahon po niya. Ang pagmamagat po ng aking pong mensahe ay the altar of God, the key to this darkness. Sa buhay po ni Abraham, makikita po natin itong ganitong klase ng buhay. Genesis chapter 12 verse 7, the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring, I will give this land. So, he built an altar there to the Lord. Nagtayo po siya ng altar kung saan nangako ang Panginoon sa kanya, sa iyo at sa iyong mga anak, ibibigay ko ang lupain ito. At ang sabi po ng verse 7, nagtayo ng dambana ng altar si Abraham para sa Panginoon at siya'y sumamba sa Panginoon. Genesis chapter 12 verse 8. Ito pong sinasabi, from there he went on toward the hills of Bethel. Mula po sa Shechem, siya po ay nagpunta papuntang Bethel and pitched his tent. Nagtayo po siya doon ng kanyang kubol. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Nagtayo na naman po siya ng dambana para po sa Panginoon, ng altar sa Panginoon at sumamba na naman sa Panginoon. Genesis chapter 13 verse 4. Pagkatapos po ng tagutom, siya nanirahan sa Ehipto at pagkatapos bumalik na naman, sabi niya, Genesis chapter 13 verse 4, and where he had first built an altar, there Abraham called on the name of the Lord. Balik na naman po siya sa altar na ginawa niya at tumawag na naman siya sa ating Panginoon. Sabi po sa Tagalog, pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Bumalik na naman siya sa altar at doon sumamba na naman sa Panginoon. Mga magulang at kapatid, tinan niyo po, patuloy, paulit-ulit makikita natin kung si Abraham bumabalik sa altar ng Diyos, nagtatayo ng altar ng Diyos, babalikan na naman ang altar ng Diyos. Genesis chapter 13, 17 and 18, pagkatapos mo nakipag-usap na naman sa kanya ang Diyos, go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. So Abram went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he pitched his tent.
There he built an altar to the Lord. Pang-apat pong beses, nagtayo na naman po siya ng altar. Sabi po dito, Abraham keeps coming back to the altar. Abraham keeps coming back to the presence of God. Hindi po minsanan. Hindi po nang makakilala tayo, nasa altar tayo, pagkatapos palayo na tayo po ng palayo. Sabi po ng salita ng Diyos, sa buhay po ni Abraham, bakit po naging posible na sa kabila po ng kahirapan sa paligid, siya naman pinagpapala ng pinagpapala, siya umaangat ang buhay, siya kinakakitaan ng kagandahan ng buhay, so to speak, nagliliwanag ang kanyang buhay, sapagkat makikita po natin, isa po sa highlight ng buhay ni Abraham ay ang paggawa ng altar, ang pagbabalik sa altar at patuloy na sumamba sa altar ng ating Panginoon. Di po niya nakakalimutan ang Diyos. Paulit-ulit. At gusto pong sabihin sa bawat sa atin, kahit po tayo ngayon, pwede tayong bumalik sa altar. Pwede nating balikan ang altar. Pwede nating balikan ang ating Panginoon. At muli ibigay natin ang ating buhay po sa Kanya. Uulitin ko po, this is our time. This is our season of God's grace. Binibigyan po niya tayo ng pagkakataon. Ano pong mangyayari? Paglabas ulit po natin mula sa lockdown po na to, balik na naman tayo sa trabaho, balik na naman tayo sa paaralan, balik na naman tayo sa mundo na parang wala na naman pong nangyari. Hindi po gusto ng ating Panginoon na itong panahon po na to maging daan upang tayo po'y lumuhod sa Panginoon at saniksikin po talaga natin ang ating Panginoon at mabago ang buhay natin. Kung sa mga panahon pong malaya po tayo ay para ding ang buhay pananampalataya po natin hindi ganun katindi. Ito pong oras po na to na tayo po ay pansamantalang kinorner ng COVID-19. Ang totoo pong kumo-corner sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Naisipan natin, kung hindi nagkaroon ng COVID-19, kapatid, saan ka na papunta? Papalayo ka na ng palayo sa Panginoon. At sa iyong paglayo sa Panginoon, ito kaya ipapabuti o ikaw ay papunta sa kapahamakan. At ang COVID-19 ang naging pagliligtas ng Panginoon sa atin. So to speak. Naging daan. May mga sinasabi tayong blessing in disguise. Mabuti na lang may nangyari sapagkat kung hindi pala mapapahamak ako. Mabuti na lang sapagkat ito po ulitin ko. Ito pong darkness po na to. This is God's way of telling you, He loves you so much and He wants you to come back to Him. Ang bumalik po talaga tayo sa ating Panginoon. And Abraham keeps coming back to that altar. Kahit po sa panahon na siya nagkamali. Opo, tinatawag po nating father of faith. Daming flaws, daming weaknesses. Isa po sa kanyang kahinaan. 2 beses niyang binenta ang kanyang asawa. Inilihim para lamang iligtas ang sarili. Di baling kunin ng iba ang kanyang asawa. But this man, after nang mangyari po yun sa Egypt, na pwede niya ibigay ang kanyang asawa sa hari o sa faraon ng Ehipto, pagkatapos po nun, yung binasa nating talata, Genesis 13 verse 4, pagkatapos ng pangyayaring yun, ang sabi po ng salita ng Diyos, at bumalik siya sa altar na dati niyang tinayo at sumamba siya sa Panginoon. Opo mga kapatid, wala pong perfect sa atin. Wala pong perpekto at ganap na hindi nagkakamali po sa atin. Bawat isa po sa atin may flaws. Bawat isa po sa atin may kahinaan. Bawat isa sa atin may pagkukulang sa ating Panginoon. Pero ulitin ko po, itong panahon po na to ay panahon ng pagsasabi ng Diyos sa atin, anak, mahal kita. Bumalik ka na sa akin. At sa pagbabalik mo sa akin, papakita ko sa iyong kaya kitang ingatan. Magkakaroon ng dilim ang buong mundo. Pero kung ikaw ay nasa akin, magliliwanag ka, sabi ng Panginoon, sapagkat babalutan ka o babalutin ka ng aking kaluwalhatian. Purihin po ang Diyos. At kung si Abraham, ikalimang altar niya, yung sabihin ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong anak. At muli, nagtayo ng altar si Abraham upang ihandog kahit yung pinakamahalaga sa kanya. Anong pinakamahalaga sa iyo? Na nagiging hadlang lagi. Ano ba yung pinakamasarap sa iyo? Ano ba yung pinapahalagahan mo na nagiging daan para makalimutan mo ang Diyos? Nagiging daan para lumayo ka sa Diyos? Nagiging daan para hindi ka maglingkod sa Diyos? Ano ba yung pinakamahalaga na yan? Hindi mo ba pwedeng ibigay ngayon
din sa altar ng ating Panginoon bilang pagsunod sa Kanya, at pagkatapos niyang ihain, so to speak, ang kanyang anak, biglang lumitaw ang anghel ng Panginoon at ang sabi, napatunayan mo na yung pagsunod sa altar ng Panginoon. Ulitin ko po, this is God's way of showing you His special favor para po tayo ay magbalik sa Kanya. Isa siyang tatay na naghihintay palagi. Asa ng anak ko? Kailan darating ang anak ko? Kailan babalik ang anak ko? At ito pong araw po na to, panahon po natin na tayo nasa lockdown, quarantine. Hindi po talagang virus ang kumo-corner sa atin. Naniniwala po ako. Hindi itong virus ang kumo-corner sa atin. Ang pag-ibig ng Panginoon. His reckless love, ang pag-ibig niyang makulit, ang pag-ibig niyang walang pakialam sa lahat, ang pag-ibig niyang hahanapin ka kahit ano gagawin niya, ang pag-ibig niya na lahat na lang sisirain, wawasakin, lahat ng hadlang. Ma-corner ka lang ng Panginoon sa pamamagitan po ng altar ng Panginoon. Ito po yung sagot sa kadiliman. Personal na kadiliman. Nagpapakita ang Diyos, nagpaparanas ang Diyos kapag bumabalik ang tao. Mga magulang at kapatid, ulitin ko po, this is God's way of saying to us, He loves us. Tayong mga nakalimot, tayong nalilibang, tayong parang wala ng kaibahan, sa mga mananampalatayang dapat ay kakaiba ang buhay. Ito di panahon ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Paghahanda para sa buhay po natin. Sapagkat ulit ko po, no? Di natin alam kung ano pong pwedeng mangyari. Ito pong COVID-19, bago ito mangyari, marami tayong pinagtatawanan. Yung mga sinasabing gugunaw ang mundo, tinatawanan natin to. Yung sinasabing magkakaroon ng ganitong salot, tinatawanan po natin yan. Yung nagsasabing magkakaroon ng ganito pangyayari, di yan totoo, hindi totoo. Ngayon po nakita natin sa pamagitan ng COVID-19, pwede pa lang may mangyari. Everything is possible. Pagkatapos kaya ng COVID-19, ano kaya ang pwede pang mangyari? Ulitin ko po, hindi po ako doom preacher. Pero nabukas lang ang isip ko sa pamamagitan ng COVID-19, pwede palang may mangyari. Pwede pong may matinding mangyari at ang COVID-19 ay matindi. Paano po kung hindi lang ito ang pwede pang mangyari? May narinig po akong isang nagsasabing prophet of God. Maaring may mangyari sa mundo after ng COVID-19. At pag nangyayari na to, ay magmumukhang laro lang ng bata ang COVID-19. Babalutin ng takot ang mundo. Matinding takot ang mundo. So today, in Jesus' name, di ko po inaangkin na mangyayari yun. Sapagkat tayo nga po'y nananalangin sa kahabagan ng Diyos. Pero ang dalangin po natin nga, maging handa po tayo sa buhay po na to, mga anak po ng Diyos. Ito ang oras na binibigyan niya tayo ng panahon. Saliksikin natin siya, lapitan natin siya, magpakaayos tayo, bumalik na tayo sa tama, pahalagahan na natin ang dapat pahalagahan. Narinig ko sa isang pastor, sabi niya, itong panahon na to, tinuturuan tayo ng COVID-19 na magpakita ngayon at magbalanse. Ano ba talaga ang dapat nating pahalagahan sa buhay na to? This is a switching of values. Ano ba talaga ang mahalaga sa atin? Opo kapatid, itong panahon po na to, darkness. Darkness is covering the whole earth. Pagpurihin po ang Diyos sa sino mang taong lalapit sa Panginoon, sa sino mang taong magsusuko ng buhay sa Panginoon, sa sino mang taong babalik sa altar, sa presensya ng Diyos. Ang kanyang pangako,
you will rise up, you will shine, because your light has come. Kahit balutin ng dilim ang mundo, sabi ng salita ng Diyos, papalibutan ka ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. So today, sa umaga po na ito, nais ko po kayong anyayaan, let us go back to the altar of God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat sa umaga po na ito, minsan ka pang nangusap sa amin, minsan pang naranasan namin ang kabutihan mo, sapagkat ikaw ay Diyos na hindi humahatol sa panahong ito. Sa halip, ikaw yung Diyos na tumatawag pabalik sa iyo. You are not the God who condemns today. You are that loving God calling us to repentance. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Patawarin mo kami sa aming panlalamig. Patawarin mo kami sa mga pagpapahalaga sa mga bagay na hindi naman ganun talaga kahalaga kung sa iyo ikukumpara. Patawarin mo kami kung dahil sa mga maraming bagay na ipagbalik ka namin, ang oras na para sa iyo ay ginamit pa namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung parang hindi na matatapos ang buhay namin. Sobrang libang sa mundo na to. Sobrang saya na nakalimutan ang mga bagay na mas mahalaga. At walang iba kundi ikaw. Bumabalik kami sa iyong altar. Malapit kami at sa panahong ito, maging daan ito upang maging malapit na malapit talaga ako sa iyo. Palakasin mo po ako, patibahin mo po ako, patatagin mo po ako. At ihanda mo po ako sa kung anumang pwede pang mangyari sa buhay ko, sa paligid ko. At alam ko, ang pangako mo kahit mabalot ng dilim ang mundo, magliliwanag ang taong naglilingkod sa iyo. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa umaga po na to sa ating online worship service. Muli po, nais ko pong sabihin sa bawat isa ang mensahe po ng Panginoon na hindi po para tayo pagdinahin, not to condemn us, but to call us para po tayo gisingin at tayo po yung magbalik loob talaga sa ating Panginoon. Ang Diyos po natin ay tumatawag ng buong pagmamahal. At nais ko pong ulitin, huwag nating ubusin ang panahon ng quarantine period sa mga bagay-bagay, social media, movies, kung ano-ano pa. At nakalimutan ulit nating lapitan ang ating Panginoon. Ito po yung oras natin para magpakalakas tayo sa Diyos, magpakatatag tayo sa Diyos, at gamitin tayo niya at makita ng mga tao ang kaibahan natin bilang mga mananampalataya. Minsan pa po ang bumabati sa pinagpalang araw, conquerors, sa bawat sa po sa atin. Alam ko, mula po ngayon at bawat araw pang darating, lagi tayong sasamahan ng ating Panginoon. At tumanda na po tayo sa gitna ng kadiliman sa paligid. Ang pangako niya po sa atin, magliliwanag ang mga anak ng Diyos. God bless everyone.